So next Yan. natin So next is natin yung Cosmos is yung database Cosmos database under Azure. under Azure. Ano yung Ito naman yung product ng product ng Azure Cosmos. Cosmos. Yan. So sa Cosmos naman, Ito yung mga common na common na inaano. So, inaano niya. So, identify identify classes and methods used by to create and then resources, create and then resources by create using Azure resources by Cosmos using Azure Cosmos DB.net. So yung .NET DB.net. So, core yung niya. .NET core niya. So pinopromote nila So, dito pinopromote nila yung dito yung .NET. Yan, yung .NET, .NET core. .NET And core. then And yung then, yung version 3 version 3 SDK. So pang SDK. mobile So, siya. pang mobile So siya. So, SDK niya na pang pang mobile. And mobile. write And write stores, stores, produce produce triggers triggers and and use user-defined functions user-defined by functions by using using ito. ito. Ito yung using Ito niya, yung yung using niya, using yung using JavaScript. JavaScript. So, So, intro natin intro natin using using JavaScript. JavaScript. Hindi nakita. Yun. Yun. Okay. Okay. So, ito yung mga So, ito yung mga learning ng natin. So, ano this natin. So, module this introduction, module introduction, the both server-side server-side programming programming on on Azure Cosmos Azure DB. So, Cosmos server DB. side. So, So, on server cloud side. siya. So, on cloud siya. Identify classes and Identify method classes and using method create using create resources. resources. Create resources Azure using Cosmos Azure Cosmos DB.net. DB.net. Version 3 Version 3 SDK. So, pang SDK. So, mobile siya. pang mobile siya. And then, And then, write, write, stored, produce triggers, and use user-defined functions by using JavaScript. Implements change and feed notifications. So, ito yung So, mga ito yung mga ano na. under siya ng Azure Cosmos DB. Okay? Okay? Lastly, yung Lastly, ating yung ating ayan, ito yung cache naman natin. Azure Cache for Azure Redis. Cache for Redis. So, para saan tong tool? Para saan tong tool? Okay. Let's try this one. Okay. So, based Okay. on So based on documentation, Azure Cache for Redis is is a key improves application performance by supporting common application architecture patterns such as most common include the following. So data cache, so basically na under RAM to. So, under So yung under yung speed speed ng ng ating content. So for example, gaano ba kabilis mapupunta dun sa landing page yung ating tinatawag na, for example, niran natin yung kanina, yung ginawa nating crew. Gaano siya kabilis pupunta dun sa ating system. So, tinitignan kung gaano siya kabilis pupunta dun sa ating system. Then, we have the data cache, content cache, and then session cache. So, sa mga logs, pag nagkaroon ng logs, nagkaroon ng queries, gaano siya katagal pumapasok at lumalabas. So, basically, ganun siya, guys. Okay. Okay? So, any question po dun So, any question po dun sa mga database natin? Database as a service. Hello po. Hello po. May tanong po ba?
question lang po, pero about po sa mga future tools na gagamitin. Yes po. Yes po. Yung like yung parang example yung sa mga Ansible, Terraform, Cloud Platform, both po yung theoretical tsaka hands-on. Yes. Yes. Kailangan kasi may hands-on tayo, hindi puwedeng wala. Hindi tayo Okay. puwede pupunta tayo dun sa mga containers, Terraforms, yung Yung mga automations, pupunta tayo. Kubernetes po, gano'n. Yes, pupunta tayo lahat diyan sa 10 sessions natin. Nakalagay naman yun sa ating syllabus. Don't Okay po. worry. Nalungkot Question lang din sige. po pala. Yung sa AWS po, ano po yung mga services na plano niyo pong ituro? So, basically i-ano muna natin based dun sa ating syllabus, punta muna tayo dun sa ano natin,